Bakit nilikha ng Diyos ang sekso? Ano ang papel ng sekso sa pagsasama ng mag-asawang mananampalataya? Ano ang sinasabi ng kasulatan? Maligayang pakikinig sa Mini Bible College at sa ating espesyal na serye sa pamilya at pag-aasawa. Salamat sa pagsama ninyo sa amin habang pinag-aaralan natin ang plano at layunin ng Diyos para sa pag-aasawa at tinatawag ng ating guro na kasiyasiyang ekspresyon ng pagiging isa. Dalangin namin na matulungan kayo ng mga araling ito na lumago sa inyong pananampalataya at pangunawa habang nagiging matatag din ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon, samahan natin ang ating guro para sa aralin sa araw na ito sa programa na may bilang NTS 214 at pinamagatang Sekso Pangalawang Bahagi. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halley. Mga mahal naming tagapakinig, ako at ang aking may bahay ay nagtrabaho po ng ilang taon sa isang gusali na pinagdadausan ng mga pagpupulong. Marami pong mga magagaling na mga tagapagsalita ang nagsipagpunta sa gusaling iyon. Isa po sa kanila ay ang aking paboritong mananampalatayang psikologo. Sa akin pong opinyon, siya ang pinakamagaling na mananampalatayang psikologo. Ang pangalan niya po ay si Dr. Henry Brand. Nagdao siya ng isang talakayan, isang gabi kung saan ang mga taong dumalo ay maaaring magtanong sa kanya. Karamihan po sa mga taong dumalo ay mga mayayaman at hindi ko malilimutan ang isang mayaman at napakasosyal na dalaga na tumayo at nagtanong. Sinabi po niya, Dr. Brand, ano ang palagay mo tungkol sa pagtatalik? At sinabi naman po ni Dr. Brand, Binibini, gustong gusto ko ito. Nang sinabi niya ito, nagtawanan po ang mga tao at sinundan ito ng magandang pagpapaliwanag ni Dr. Brand para sa kabanalan ng pagtatalik. Kaya tinanong po niya, bakit kayo tumatawa? Hindi ba natin dapat magustuhan ang pagtatalik? Kaya't ibinahagi po niya ang kasaysayan ng ganong uri ng pag-iisip at napakagaling ng pagsasalita po niya. Mga kaibigan, sumapit na po tayo sa huli sa 5 big case na isa-isa po nating isinaalang-alang. Nakita po natin ang iba't ibang dimensyon ng pagiging isa ng mag-asawa na inilarawan po ng mga big case na ito. Ang unang big case ay spiritual na siyang pundasyon ng pagiging isa. Pangalawa ay ang big case ng komunikasyon. At sinabi po natin na ang komunikasyon ang kasangkapan na nagpapanatili ng pagiging isa. Pagkatapos, ang sumunod na big case ay ang pagkakabagay. Sinabi po natin na ito ang ebidensya ng pagiging isa. Ang panggitnang big case ay ang dinamiko o lakas ng pagiging isa. Walang iba kundi ang pag-ibig na agape. Ang sumunod na big case ay ang pangunawa. At sinabi po natin ang pangunawa ay ang paglago ng pagiging isa. Mahabang oras po ang ginugol natin sa pagtalakay sa pangunawa dahil napakahalaga po nito. Ngayon, ang huling big case ay ang tinatawag po nating kasiyasiyang ekspresyon ng pagiging isa. Ang tinatawag nating pakikipagtalik ay inilarawan po ng banal na kasulatan bilang pagiging isa. Ang tinatawag ng ilan na banal na matrimonya, ito po ang kasiyasiyang ekspresyon ng pagiging isa. Nakita po natin sa ating pagsisimula sa paksang ito na ayon po sa banal na kasulatan, ang pagpaparami ang hangarin ng Diyos para po sa pagtatalik. Siyempre napakaliwanag po nito. Ito ay umaakma sa senaryo ng salaysay ng paglalang sa aklat po ng Heneses.
Ito ang plano ng Diyos para po sa pagpuno ng tao sa lupa, at mahalagang bahagi po ng planong ito ang pakikipagtalik. Totoo ito maging sa mga hayop. Ngunit mayroong bagay tungkol po sa pisikal na pagniniig sa pagitan po ng mag-asawa na mas nakakahigit kaysa hangarin ng mga hayop. Nakita po natin noon, batay po sa ilang mga kasulatan na ating tiningnan, na hangarin din ng Diyos ang pakikipagtalik bilang paraan ng pagpapahayag sa pagitan po ng dalawang mag-asawa. Kaniyang planong pagsamahin ang lalaki at babae sa isang sexual na pagsasama, at nang sila'y kaniyang lalangin na dapat nilang ipahayag ang maraming bagay sa pamamagitan po nito. Kung pag-aaralan mo ang kilos ng mga hayop, mapapansin mo ang pagkakaiba na tanging mga tao lamang ang nagniniig na magkaharap, at marahil nais ipabatid sa atin ng Diyos na ang pagniniig ay isang paraan ng pagpapahayag. At habang pinag-aaralan po natin ang mga bigkis na ito po ay dapat maging kasiyasiyang komunikasyon ng ating pagkakabagay, pag-ibig at maging ang pangunawa. At kung talagang nakikita mo ang layuning ito ng Diyos para po sa pakikipagtalik, matatanto mo kung gaano kahalaga na kapag mayroon kayong sexual na pagniniig, dapat mayroon kayong ipinapahayag sa isa't isa. Ito po ay paraan ng ekspresyon at dapat ipinapahayag nito ang lahat na mayroon sa pagitan ninyo na bumubuo ng iyong pagiging isa. Sinabi din po natin na hangad ng Diyos na ito'y para sa kasiyahan. Sa palagay ko, napakalinaw po sa mga talata ng banal na kasulatan, at muli nating titingnan ang mga ito ngayon, na ito'y hindi lamang para po sa pagpaparami, dahil kung gayon, hindi tayo magkakaroon ng talata sa banal na kasulatan na kagaya po ng sinasabi sa Deuteronomio, kabanatang 24, talatang 5, na nagsasabi po ng ganito. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Kapag ang isang lalaki ay bagong kasal, hindi siya lalabas upang sumama sa hukbo na mamamahala ng anumang katungkulan. Siya'y magiging malaya sa bahay sa loob ng 1 taon, at kanyang pasasayahin ang kanyang asawa na kanyang kinuha. Hindi po kailangan ng 1 buong taon upang magkaroon ng anak. Kaya malamang mayroon pang ibang dahilan para dito kaysa pagkakaroon po ng anak. Sila ay magkakaroon ng 1 taon ng lambingan. Ipinapakita po nito, yamang ito ay batas ng Diyos na kaniyang layunin, na ito'y hindi lamang para sa pagkakaroon po ng anak. Makikita din po natin sa Hebreo, kabanatang 13, talatang 4 na nagsasabi po ng ganito. Maging marangal sa lahat ang pag-asawa, at huwag dungisan ang higaan, sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga ngalon ay hahatulan ng Diyos. Sinabi po ng talatang ito na ang pag-aasawa ay tunay pong sagrado, lalong-lalo na kapag pinag-aralan po natin itong sinasabi sa aklat po ng 1 Korinto, kabanatang 7. Inuulit ko, hindi ko minamaliit ang pagiging homosekswal, dahil maaring isa lamang itong problema sa iyo hanggang sabihin ng isa sa iyong mga anak na siya ay homosekswal. Dito na magkakaroon ng realidad o kaya ay mukha ang pagiging homosekswal, at babaguhin po nito ang iyong pananaw sa buong sitwasyon. Ngunit kung sasabihin ng isa sa aking mga anak na siya ay homosekswal, magdadalamhati ako para sa kanya. Una po sa lahat, dahil hindi ako naniniwalang hindi ito ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Dahil hindi ito ang paraan ng pamumuhay na ninanais po ng Diyos. Ang pakikipagtalik ay para po sa pagkakaroon ng anak. Ang pagiging homosekswal ay maaaring makapagbigay ng kasiyahan at maaari itong magpahayag ng maraming bagay sa pagitan po ng dalawang tao, ngunit hindi ito makakapagparami. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral sa seryeng ito, madalas natin itong itinatanong,
Nakukuha mo ba ang iyong mga gabay mula sa kultura o mula sa banal na kasulatan? Tinatanong po natin ito tungkol sa mga dipinasyon o pakahulugan ng tungkulin. Naalala niyo pa ba? Ano ang tungkulin para sa isang asawa at ama? Ano ang tungkulin para sa may bahay at ina? Ang pakahulugan mo tungkol sa mga tungkulin sa pamilya ay maaari mong makuha mula po sa mundo o kultura o mula sa kasulatan, banal na kasulatan. Saan mo nakukuha ang iyong mga gabay? Tinatanong natin ang tanong na ito. Nais ko ring itanong ito tungkol sa pakikipagtalik. Saan mo nakukuha ang iyong impormasyon tungkol dito? Mga kaibigan, tulungan nawa kayo ng Diyos kung nakuha ninyo ito mula sa kultura, dahil ito'y bibigyan ng pakahulugan ng kultura para po sa inyo. Dapat ba itong manggaling sa mga edukadong tao o sa mga paaralan? Ang mga tao bang responsable para sa edukasyon ang dapat magbigay sa atin ng direksyon kung ano ang tungkol sa pakikipagtalik? Tinanong ko po ang isang doktor. Ang sabi ko po'y, sinasabi mo ba sa kanila ang tungkol sa pakikipagtalik? At sinabi po niya, wala akong sinasabi sa kanila. Hindi nila ako tinatanong. Wala silang nakukuha mula sa akin. Ngayon mga kaibigan, kung hindi mo ito nakukuha sa mga edukadong tao o mga doktor, makukuha mo ba ito mula sa media, mula sa mga pelikula, o mula sa mga magazine? Ang sagot po ng maraming tao ay ganito: hindi ang gobyerno kundi ang tahanan. Ang tahanan ang lugar kung saan ito'y bibigyan ng dipinasyon. Kung ganoon, sino ang magsasabi sa mga tao sa tahanan? Nasaan ang mag-asawa na sinabihan tungkol sa pakikipagtalik? Mga kaibigan, isa po sa mga kakilala kong pastor ay nagsabing kumuha siya ng isang kurso sa isang seminaryo at mayroong magandang sinabi ang kanyang guro. Sinabi po ng kanyang guro, ang dalawang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang tao ay ang kanyang trabaho at ang kanyang buhay sexual, at ang simbahan ay walang masasabi tungkol sa dalawang bagay na ito. Kailangang tuklasin ito ng tao para sa kanyang sarili. Ito ang dalawang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Mga giliw kong taga-subaybay, matagal kong pinag-isipan ang sinabing ito ng guro at nagkaroon po ako ng ganitong konklusyon. Kung hindi sila sasabihan ng simbahan, walang magsasabi sa kanila kung ano ang plano ng Diyos para dito. Totoo, saan mo matututunan ang tungkol sa tamang tungkulin at layunin ng pakikipagtalik kung hindi mo ito matututunan sa simbahan? Kagaya po ng lagi nating sinasabi, ang pag-aasawa ay ideya ng Diyos at ito po ay naisulat sa banal na kasulatan. Gayon din ang tungkulin sa pakikipagtalik. Ngayon, kapag binasa mo ang banal na kasulatan, gaya po ng awit ni Solomon, matatanto mo na ang Diyos ay hindi tahimik tungkol dito. Kaya naman, hindi po ako naniniwala na ang simbahan ay dapat maging tahimik. At gayon din po ang mga mangangaral. Ayon po sa tradisyon ng mga Hudyo, hindi dapat magsalita ang isang guro ng kasulatan tungkol sa awit po ni Solomon hanggat wala siyang mga puting buhok. Yamang ako po ay mayroon ng mga puting buhok at lumalagas na nga. Pwede na akong magsalita tungkol po sa awit ni Solomon kahit sa loob po ng 10 minuto lamang. Mga kaibigan, bago po natin muling tingnan ang ilang mga talata sa banal na kasulatan, hinihikayat kong isaalang-alang ninyo ang ilang mga bagay. Nang ako po ay nag-aaral pa lamang doon po sa seminaryo, mayroong bumisita sa amin na isang matandang lalaki upang mangaral sa amin tungkol po dito. Napakaganda, makakatulong at punong-puno ng impormasyon ang kanyang mga sinabi at hinikayat niya kaming magtanong. Kaya tumayo po ako at itinanong ko po ang ganito: kailan kaya bababa ang nararamdaman naming pagnanasa sa aming katawan? Kailan kaya lalamig ang nararamdaman naming init sa aming katawan? At ngumiti siya at sinabi po niya,
wala ako kahit kaunting ideya kung kailan lalamig ang nararamdaman nating init sa ating katawan. At sa palagay ko po, siya ay 82 taong gulang na. Kaya naman, hindi mo kailangan maging bata upang maramdaman mo ang kasiyasiyang ekspresyon ng pagiging isa. Magpatuloy po tayo. Nang lalangin ng Diyos ang pakikipagtalik, sinabi niya na ito ay napakabuti sa marami pong kadahilanan. At sa palagay ko po, ikinatutuwa ninyo ang ibig sabihin ng Diyos nang sabihin niya ito ay napakabuti. Napakabuti ng pagkakadisenyo ng Diyos nito. Ito po ay kaniyang disenyo upang magbigay ng sexual na kasiyahan sa mag-asawa. Ayon po sa mga datos o impormasyon, sinasabi nila na maraming mga kababaihan ang hindi nakakaranas ng kasiyahang sexual sa kanilang buhay. Naniniwala akong ang dahilan para dito ay ang mga lalaki. Mayroon pong dalawang bagay tungkol po sa mga lalaki. Ang pagiging makasarili ng lalaki at ang kawalan ng kaalaman ng lalaki. Kaya naman nais kong hikayatin ang mga kalalakihan. Sa palagay ko, dinisenyo ng Diyos ang sexual na relasyon sa pagitan po ng mag-asawa upang makamit nilang pareho ang kasiyahan. Dapat alamin po ng asawang lalaki at asawang babae ang lahat ng pwede nilang malaman upang sa ganoon ay magkaroon sila ng masayang pagsasama. At tinutukoy nito ang unang Korinto, kabanatang 13. Ang mga talatang ito na nasa kalagitnaan po ng kabanatang ito ay nagbibigay pakahulugan sa pag-ibig at sinasabi po ng mga ito sa atin kung ano talaga ang pag-ibig. Mga giliw kong tagapakinig, tanging ang mga tao na nabago na ang sentro ng kanilang buhay ang totoong magkakaroon ng kasiyasiyang sexual na relasyon na dinisenyo ng Diyos. Upang mangyari po ito para sa mag-asawa, kailangan nilang magkaroon ng komunikasyon. Maaaring iniisip po ng asawang lalaki na ang ginagawa niya ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa kanyang asawa, ngunit ang kabaliktarang epekto ang nakikita niya. Kailangang makipag-usap ang babae sa lalaki. Kailangang mayroon pong komunikasyon. Kailangan nilang maintindihan ang isa't isa. Marami na tayong naririnig na pag-aabusong sexual sa panahon po natin ngayon. Tila ang bawat isa ay nakaranas ng pang-aabuso ng bata pa sila. Alam ba ninyo na maraming mga bata ang sexual na naaabuso at hindi lamang ito nangyayari sa mga kababaihan? Nangyayari din ito sa mga kalalakihan. Maraming mga tao ang mayroong negatibong karanasang sexual sa kanilang nakaraan at nagiging dahilan ito upang mahirapan silang magkaroon ng kasiyasiyang karanasang sexual na kagaya po ng disenyo ng Diyos para sa mag-asawa. Kailangan nilang maranasan ang tinatawag na mga tao na pagpapagaling ng mga alaala. Pinamumunuan po ni Dr. Jim Glennon ang misyon sa pagpapagaling. At marami siyang sinabi tungkol sa pagpapagaling ng mga alaala. Ang panloob na kagalingan na kailangang maranasan ng mga tao upang sila po ay masiyahan sa kanilang buhay sexual. Ngayon habang iniisip natin kung saan natin kukunin ang mga katotohanan tungkol po sa pakikipagtalik, kailangan nating pumunta sa banal na kasulatan. Gaya po ng nabanggit natin, sinasabi ng Deuteronomio, kabanatang 24, talatang 5, na bigyan ang lalaking bagong kasal ng 1 taong bakasyon para sa kanilang pulutgata ng kanyang asawa at sinasabi rin ito ng Hebreo kabanata 13, talata 4 na dapat panatiling marangal o dalisay ang pagsasama ng mag-asawa. Sinasabi po ng mga talatang kagaya ng mga ito na ang pagtatalik ay hindi lamang para sa pagpaparami. Ngunit pansinin po ninyo ang talata sa tinatawag nating kabanata sa pag-asawa. Sa palagay ko, isa ito sa pinakamagandang mga talata sa banal na kasulatan tungkol po sa paksa ng pagniniig sa pag-aasawa.
Sinabi ito ni Apostol Pablo nang sinagot niya ang mga katanungan ng mga mananampalataya na taga-Korinto sa sulat na ipinadala nila sa kanya. Pagsapit mo sa kabanata ng pag-aasawa, ito po ay ang aklat ng unang Korinto kabanatang 7, sasapit ka sa panibagong bahagi ng aklat. Kayong mga nakasama ko na sa pagsusuri ng banal na kasulatan, nalaman ninyo ang tungkol po rito. Sinimulan ni Apostol Pablo ang kabanata 7 sa pamamagitan po ng pagsasabi ng ganito. Ngayon, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo. At pagkatapos, sinimulan niyang sagutin ang mga bagay na isinulat nila sa kanya. Mga kaibigan, napakaganda ng kabanata sa pag-aasawa. Itong unang Korinto kabanata 7. At habang binabasa mo ito, dapat mong matanto na inaaral mo ang sagot ni Pablo sa mga katanungan ng mga taga-Korinto. Maraming itinatanong ang mga taga-Korinto kay Pablo at laman ng unang Korinto kabanata 7 ang mga sagot po ni Pablo. Mga kaibigan, kapag pinag-aralan mo ng malalim ang mga naging kasagutan ni Pablo, magkakaroon ka ng ideya kung ano ang mga tanong sa kaniya. Sinabi po natin na ang talatang 26 ay dapat isunod sa bawat talata sa kabanatang ito tungkol sa pag-aasawa. Sinabi ni Pablo sa talatang 26 ang ganito, dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo ay totoo. Ano ang binanggit niyang matinding kahirapan? Malamang ito po ay ang pag-uusig. Ang mga naunang mananampalataya ay nakaranas po ng napakatinding pag-uusig lalo na sa unang 300 ng kasaysayan ng simbahan. At hindi mahirap maintindihan na kapag ikaw ay pinag-uusig, kapag ikaw ay pinapakain sa mga leyon, mas magiging madali ito para sa iyo kung wala kang asawa at mga anak na iiwan. Kayang-kaya mong pagtiisan ang lahat. Ngunit ano ang mangyayari sa iyong mga anak? Sa iyong asawa? Ito po ay bagay na hindi mo makakayanan. Kaya sumulat sila kay Pablo dahil sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Tinanong nila si Pablo ng mga tanong na kagaya po ng ganito. Dapat pa bang mag-asawa ang aming mga kabataan? Gaya ng ginagawa ng mga kabataan sa panahon ng kasaganaan? At sinabi po ni Pablo, hindi. Ilang beses sa kabanatang ito, sinabi po ni Pablo, dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ngayon kung sila ay mananatiling binata o dalaga, pwede ba silang makipagniig? At sinabi po ni Pablo, hindi. Kung hindi sila mag-aasawa, kailangan nilang kontrolin ang nararamdaman nilang init sa kanilang katawan. Pagkatapos po ay sinabi pa niyang ganito, kung hindi nila kayang kontrolin ang kanilang sarili, dapat silang mag-asawa. Mas mabuting mag-asawa na lamang sila kaysa mag-alab ang kanilang damdamin. Ngunit pauna po niyang sinabi na dahil sa kasalukuyang kahirapan, mas mabuti kung hindi na lang sila mag-asawa. At kung hindi sila mag-aasawa, huwag silang makikipagniig o makikipagtalik. At marahil itinanong din nila ang tanong na ganito, papaano naman ang mga may asawa? Dapat ba silang magkaroon ng normal na buhay sexual? Sinabi po ni Apostol Pablo, tungkol naman sa nilalaman ng inyong sulat, sinasabi ko sa inyo na mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsiping na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil.
Ang sinabi ko'y hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Yan po ay naitala sa Aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 7, mga talatang 1 hanggang sa 7. Mga mahal naming tagapakinig, ito po ay magandang halimbawa ng pagpapayo sa mga mag-asawa na tumatalakay sa pisikal na relasyon sa pagitan po ng mag-asawang mananampalataya. Gusto ko ang salitang napagkasunduan. Pagdating po sa buhay sexual ng mag-asawang mananampalataya, hindi kung ano ang tama o kung ano ang mali, o kung ano ang pangkaraniwan o normal, kundi kung ano ang kanilang napagkasunduan. Madalas may mga lumalabas na katanungan kapag napag-uusapan ang pagniniig ng mga matagal na mag-asawa. May mga bagay bang mali? May mga bagay bang nababastos o mali? Sa palagay ko, walang mali sa pagitan ng mag-asawa kung ito ay kanilang napagkasunduan at parehong nakakapagbigay kasiyahan sa kanilang dalawa. Madalas itanong po ng mga tao kung gaano dapat magniig ang mag-asawa. Muli, hindi kung gaano kadalas o kung gaano kadalang o kung ano ang tama o mali, kundi kung ano ang kanilang napagkasunduan. Pansinin po natin na ito ay kusa at walang sapilitan. Sa palagay ko, ito po ay napakalaga. Sinabi ni Pablo na ito ay isang desisyon o pasya ng mag-asawa. Ang pag-aasawa ay isang desisyon at ang sinasabi po ni Pablo dito ay tungkol sa bahaging sexual ng pag-aasawa. Ito po ay desisyong magbibigay kasiyahan o magsilbi sa asawa. Ang pag-aasawa ay desisyon upang magbigay kasiyahan sa asawa o ang pagsilbihan ng asawa sa kama at maging sa lahat ng aspeto ng kanilang pagsasama. Ngunit may mga di makatotohanang mga ideya tungkol po sa pagmamahalan. Sinasabi natin na nahuhulog ang ating loob o damdamin sa isang tao na para bang isa itong butas sa daan na pagkatapos nating mahulog dito, nagpupumili tayong makaahon. At napakaraming mga mag-asawa na ang aking narinig na nagsasabing, hindi ko na siya mahal. Matapos mahulog ang kanilang damdamin sa isang tao, ngayon naman gusto nilang makaahon. Mga kaibigan, sa ganitong uri po ng relasyon, walang katiyakan ang bawat isa. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi po isang bagay na kahuhulugan mo o kaya ay aahunan mo. Ito ay isang desisyon at ito ay isang panata ng katapatan. Ikaw ay nagpasya at nangako ka na mamahalin mo ang isang tao at syempre sakop din dito ang iyong pisikal na relasyon. Kaya naman ito po ay isang bagay na napagkasunduan, kusa at hindi kondisyonal. Sa modelo na ibinigay para po sa pag-asawa sa mga sulat ni Pedro at Pablo, na ang modelo para sa pag-asawa ay si Kristo at ang simbahan, o ang simbahan at si Kristo. Ngayon, kung iisipin ninyo si Kristo bilang pastol ng simbahan at ang simbahan ay pinapastol ni Kristo, dito magmumula ang definasyon o pakahulugan ng mga tungkulin para po sa asawang lalaki at ama at ng asawang babae at ina. Ngunit saan nyo makikita ang ilustrasyon ng pagtatalik dito? Sinasabi ng maraming mga eskolar na sa komunyon, sa pakikipag-isa na mayroon si Kristo at ang simbahan, doon na ilalarawan ang pisikal na pagkakaisa. At muli ipinapakita dito kung ano nga ba dapat ito. Ito ay dapat na buong-buong komunyon o kaya pakikipag-isa ng dalawang tao. At ito ay nailarawan sa komunyon sa pagitan ni Kristo at ng simbahan. Ngunit ito po ay espiritual na bagay. Kaya masasabi po natin na ang pisikal na pakikipag-isang ito ay walang sapilitan. Ito ay napagkasunduan, ito ay hindi kondisyonal at dapat itong espiritual upang ito ay totoong makatulong sa pagsasama ng mag-asawa. Ngayon, maaaring itanong po ninyo, Pastor, ano ang ibig ninyong sabihin sa espiritual na bigkis?
Ano ang espiritual na bigkis sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae? Gaya po ng sinabi ko na maraming beses, ito ay hindi tumutukoy sa ginagawa nilang dalawa. Gaya ng mag-asawang magkasamang nananalangin ay nananatiling magkasama. Madalas ninyo itong marinig. Sa palagay ko, hindi ganito ang kahulugan nito. Bagamat isang napakagandang bagay na magkasamang nananalangin na mag-asawa, at ang mag-asawang magkasamang nananalangin ay kadalasang nananatiling magkasama. Ngunit sa palagay ko po, ang binibigyang diin sa espiritual na bigkis ay ito. Ang espiritual na bigkis ay laging individual. Ang pinakamalapit na relasyon sa buhay ay hindi ang ating sexual na relasyon sa ating asawa. Ito po ay ang ating relasyon sa Diyos. Sinabi ng psikiatristang si Jung ang ganitong mga kataga. Mas hayagang pinag-usapan ng mga kalalakihan ang tungkol sa kanilang sexual na buhay kaysa kanilang relihiyosong paniniwala. Mga kaibigan, dahil mas pribado ang relihiyosong buhay ng mga kalalakihan, ang kanilang espiritual na buhay ay mas pribado din. Naniniwala ako na ang espiritual na bigkis ay isang bagay na pang-individual. Mga mahal naming tagapakinig, heto po ang isinulat ko sa maliit na babasahing ipinadala ko sa kanya. Ibabahagi ko po ito sa inyo. Tinatawag ko po itong ang 7 kamanghamanghang espiritual na bagay sa mundo. Tinawag ko itong kamanghamanghang mga espiritual na mga bagay dahil ito po ay hindi tungkol sa mga natural na mga kamanghamanghang bagay dito po sa mundo, o maging sa makabagong mundo, o kaya ay maging sa sinaunang mundo. Para po sa akin, ang pinakakamanghamanghang dimensyon ng buhay ay ang espiritual na dimensyon. Kaya naman magsasalita ako tungkol sa 7 kamanghamanghang espiritual na mga bagay sa mundo, at ang una po ay tinatawag kong ang pinakadakilang disenyo sa mundo. Ang ibig ko pong sabihin dito ay ito. Kung titingnan mo ang mundo gamit ang isang telescope o isang microscope, hindi mo maiiwasang humanga sa iyong makikita. Ngunit ang pinakamagandang disenyo na maaari mo makita sa mundo ay ang disenyong ginawa ng Diyos sa tuwing mayroong isang sanggol na isinisilang. Dahil sinasabi po ng Diyos sa kasulatan na ang Diyos ay mayroong plano para sa bawat taong na ipapanganak sa mundo. Sa bawat taong kasalukuyang nabubuhay sa mundo, at sa bawat tao na maipapanganak pa lamang sa mundo. At sinabi po ng banal na kasulatan na ang bawat tao ay bukod tangi at walang kapareho. Maraming mga tao po ang magsasabing, hindi ko kayang gawin ito. Papaano kaya ito gagawin ng Diyos? Tama po kayo. Hindi natin ito magagawa dahil hindi tayo Diyos. Ngunit magagawa ito ng Diyos dahil Siya ay Diyos at ginagawa niya ito. Kaya naman bawat isang taong nilalang ng Diyos ay bukod tangi at individual. Tinawag ko itong pinakadakilang disenyo sa mundo. Mga kaibigan, hindi ba kamangha-mangha na mayroon ng higit 6 na bilyong mga tao sa mundo at wala sa atin ang mayroong magkaparehong marka sa mga daliri? Pag-isipan po ninyo ito. Ang isang tao ay maaari ng makilala ngayon sa pamamagitan po ng kanyang tinig. Dahil walang mga tao ang eksaktong magkapareho ang kanilang tinig. Maaari ka na rin makilala sa pamamagitan ng iyong mga ngipin, ng iyong amoy, at marami pang iba. Lahat po tayo ay mga individual. Sa palagay ko, ang katotohanan tayo ay nilalang na walang kapareho at bukod tangi, at sinabi niya na Siya ay mayroong plano para sa bawat isa sa atin. Ito po ay isa sa mga kamanghamanghang espiritual na bagay sa mundo. Ang pangalawang kamanghamanghang espiritual na bagay sa mundo ay ang tinatawag kong ang pinakamalaking paghihiwalay sa mundo. Marami na po tayong naririnig tungkol sa paghihiwalay ngayon. Ang paghihiwalay ay isa ng epidemya. Ngunit alam ba ninyo kung ano ang pinakamalaking paghihiwalay sa mundo? Ito po ay ang paghihiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Heto pa ang isang kamanghamanghang bagay na espiritual sa mundo. Nilalang ng Diyos ang tao at pinagkalooban niya ito ng kakayahang pumili.
binigyan niya ang kaniyang nilalang ng kakayahang talikuran ang kanyang lumalang at sabihing, ayaw ko na sa iyong lumang disenyo, nilalang mo ako gamit ang magandang disenyong ito, ngunit ayaw ko na ng anumang bahagi nito, gagawin ko ang anumang gusto ko. Hinahayaan po tayo ng Diyos na gawin ng kanyang mga nilalang ang ganito. At sinabi sa atin ng banal na kasulatan na bawat lalaki, babae, batang babae na isinilang sa mundo ay nagsasabi sa Diyos, ayaw ko ng plano mo, gagawin ko ang gusto ko. Humihiwalay ang tao mula sa Diyos at hinahayaan sila ng Diyos na gawin ito. Mga kaibigan, ang paghihiwalay na ito ang pinakamalaking paghihiwalay sa mundo. At isa ito sa kamanghamanghang espiritual na bagay sa mundo. Mga mahal naming tagapakinig, naniniwala akong ang paghihiwalay na ito ng Diyos at tao ang sanhi ng lahat ng kaguluhan dito po sa mundo. Nang marinig mo ang tungkol sa pambihirang disenyo, habang tinitingnan mo ang unang kamanghamanghang bagay na espiritual sa mundo, hindi mo maiwasang magtanong tulad ng ganito. Kung mayroong isang dakilang Diyos na nagdisenyo sa likod ng lahat ng mga bagay na ito, bakit napakaraming kaguluhan sa mundo? Bakit napakaraming kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo at kahit saan ka magpunta, mayroong kaguluhan? Ang sagot po sa katanungang ito ay ang pangalawang kamanghamanghang espiritual na bagay. Ang malaking paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Mga kaibigan, ang pangatlong espiritual na kamanghamanghang bagay sa mundo ay tinatawag ko namang pinakamalaking dilema sa mundo. Ang Diyos ay mayroon ding dilema na kagaya po ng mga magulang. Bilang mga magulang, mahal po natin ang ating mga anak at mayroong mga bagay na ninanais nating makita mula po sa kanilang mga buhay. At syempre may mga bagay din na ayaw nating makita mula po sa kanilang buhay. At ginagawa ng ating mga anak ang mga bagay na ipinagbabawal natin. Mga bagay na hindi makakapagbigay lugod sa atin. Dinudurog nila ang ating mga puso sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa nila. Ngayon kapag nangyari ito, bilang mga magulang, ano ang gagawin natin? Nais mong ipahayag ang iyong pag-ibig, ngunit basta na lamang ba tatanggapin ang lahat ng mga bagay na ginagawa nilang dumudurog sa iyong puso? Bilang mga magulang, alam mo ang tama at mali, bagamat kung minsan parang hindi ito alam ng ating mga anak. Ito po ang dilema na dinaranas ng mga magulang. At ang Diyos ay mayroon ding ganitong dilema sa kaniyang mga nilalang. Kapag nakikita ng may lalang ang kanyang mga nilalang na nakikipaghiwalay sa kanya at gumagawa sila ng mga karumal-dumal na mga bagay na ipinagbabawal niya sa kanila, nang hinangad ng Diyos na ipakita ang kanyang anyo at wangis sa pamamagitan ng kanyang nilalang, ngunit sa halip, ang mga nilalang ay parang naging mas masahol pa sa mga hayop. Paano ito haharapin ng Diyos? Ito po ay isang malaking dilema. Kaya naman, ang pinakamalaking dilema sa mundo ay ang nararamdamang dilema ng Diyos sa pamilya ng sangkatauhan. Lagi kong iniisip na nang sabihin ni Jesus kay Nicodemo kung ano ang sinabi niya sa Juan Kabanatang 3, nang magdamag silang nag-usap, tila ganito po ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Kapag ako ay napako sa krus, gagawin ko ang lahat ng kailangan upang lutasin ang dilema at pagkasunduin ang hiwalayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito ay kagaya ng isang kontrata o kasunduan at pinirmahan ko ito ng aking dugo. Ngunit may bahagi roon na kailangan mong permahan ng pananampalataya bilang pagtanggap mo sa nilalaman ng kontrata. At hanggang hindi mo ginagawa ito, anuman ang resulta ng kamatayan ko sa cross, wala itong halaga sa iyo malibang magtiwala ka at maniwala. Kailangan mo itong paniwalaan." Mga kaibigan, sa palagay ko dahil rito, ang desisyon na paniwalaan ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, ang pinakamahalagang desisyon sa buong mundo at isa sa kamanghamanghang espiritual na bagay dito po sa mundo. Mga kaibigan, madalas tanungin ng mga tao ang katanungan ganito, papaano malalaman ng isang tao kung nagawa na niya ang desisyong ito?
makakatulong kung malalaman natin ang kahulugan ng salitang maniwala sa wikang Griego. Ang ibig pong sabihin ng salitang maniwala sa wikang Griego ay hindi lamang pagtango ng ulo o kaya ay pagtaas ng kamay at sabihing naniniwala ako. Ito po ay inilalarawan ng ganito. Mayroong isang tao na nagtali ng isang lubid patawid sa isang mataas na talon. Tumawid siya ng pabalik-balik sa lubid. Nagpalakpakan at nagsigawan ng mga tao. Pagkatapos sinabi ng lalaki, "Ilan sa inyo ang naniniwalang magagawa kong tumawid ulit sa lubid habang tulak-tulak ko ang isang karitelya na may lulang isang tao?" At marami sa mga tao ang nagtaas ng kanilang kamay at itinuro ng lalaki ang isa sa mga taong nagtaas ng kamay at sinabi niya, "Sumakay ka sa karitelya." Sumagot po ang lalaking nagtaas ng kamay, "Ayoko." Sinabi ng lalaking tumatawid sa lubid, "Kung ganoon, hindi ka naniniwala." Mga kaibigan, ito po ang ibig sabihin ng salitang maniwala sa wikang Griego. Nangangahulugan ito na naniniwala ka ng buong buo, kaya naman payag kang sumakay sa karitelya. Naniniwala ka na ang deklarasyon o pahayag, ang ebanghelyo ay totoo. At nalalaman mong ginawa mo ang pinakadakilang desisyon sa mundo kapag tumugon ka ng wasto sa sinabi o panawagan ng Panginoong Hesukristo. Mga mahal naming tagapakinig, sa tuwing sinasabi ng isang tao sa Panginoong Hesukristo, "Naniniwala ako sa iyo," sumasagot ang Panginoong Hesus ng 4 na salita at dito malalaman kung naniniwala nga ang isang tao. Ang 4 na mga salitang ito ay walang iba kundi ang katagang, "Sumunod ka sa akin." Kapag narinig nila ang mga salitang ito, natatanto ng mga tao na upang sumunod sa Panginoong Hesukristo, kailangan nilang talikuran ang maraming mga bagay na kanilang ginagawa at ayaw nilang gawin ito. Kaya naman marami sa kanila ang hindi sumusunod sa Kanya. Hindi sila totoong naniniwala, ngunit mayroong ilan na sumusunod sa Kanya. At natuklasan nilang ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay isa pang kamanghamanghang espiritual na bagay dito po sa mundo. Sinabi ito ng Panginoong Hesukristo sa kanila, "Ang sumunod sa akin ay bahagi ninyo. Ang baguhin kayo ay bahagi ko." Kapag ang mga tao ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo, binabago niya sila ayon sa plano niya para sa kanila. "Sumusunod kayo sa akin at babaguhin ko kayo." Ito po ang inaalok ng Panginoong Hesukristo. Natuklasan po ng mga taong sumunod sa Kanya na ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay isa sa mga kamanghamanghang espiritual na bagay sa mundo dahil ganap nitong binabago ang kanilang buhay. Ngayon, ang pampitong kamanghamanghang espiritual na bagay sa mundo ay tinatawag kong ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Hindi ko inaasahang maiintindihan kagad natin ito. Ngunit itinuro ito ng Panginoong Hesukristo at itinuro ito ng Bagong Tipan na kapag nagpasya kang sumunod sa Panginoong Hesukristo at nagsimula kang lumakad sa Kanyang direksyon, kapag ginawa mo ito sa pamamagitan ng himala na hindi maintindihan ng sino man sa atin, ngunit tinawag ito ni Jesus na ang bagong pagkapanganak, sa pamamagitan po ng himala, na siya ay mananahan sa ating katawan, at kapag si Kristo ay nanahan sa iyong katawan, mararanasan mo ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. At isa ito sa kamanghamanghang espiritual na bagay sa mundo. Mga kaibigan, umaasa akong nagawa mo ang pinakadakilang desisyon o pagpapasya sa iyong buhay. Ang tanggapin ang dakilang regalo ng Panginoong Hesukristo, ang regalo ng kaligtasan. Gaya ng sinabi natin sa buong seryeng ito ng pag-aaral, hindi tayo magkakaroon ng maayos na pagsasama bilang mag-asawa kung walang tulong mula sa Diyos. Kung hindi ka pa nakakapagpasyang
tanggapin ang deklarasyon ng Diyos o pahayag ng Diyos, gawin mo na ito ngayon. Pagkatapos, mararanasan mo na ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay at sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Mahal naming mga mag-aaral, ang paanyaya ng Diyos ay para sa lahat at maaari kang magpasya sa araw na ito na magsimulang sumunod kay Kristo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay at pamilya. Nais mo bang maipanganak na muli? Handa ka na bang gawin ang desisyon na maniwala sa deklarasyon ng Panginoong Hesukristo? Payag ka bang magtiwala at isuko ang iyong buhay kay Jesus? Nagpasya ka na bang sumunod sa Kanya? Maaari mo itong gawin ngayon. Kung nais mong simulan ang iyong espiritual na paglalakbay at pumasok sa isang kasunduan kay Jesus, buong puso mong dasalin ang panalangin ito. Mapagmahal naming Ama sa langit, ipinapahayag ko po na inihiwalay ko ang aking sarili mula sa iyo at sa plano mo para sa buhay ko. Ipinapahayag ko na ako ay makasalanan at nagtitiwala ako sa iyong anak na si Hesukristo bilang tagapagligtas ko. Lubos akong nananalig sa kanyang kamatayan sa krus para sa kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan. Tinatalikuran ko na ang lahat ng aking mga kasalanan. Nais kong makipagkasundo sa iyo. Sa oras na ito at sa lugar na ito, nananalig ako kay Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Isinusuko ko ang aking buhay ng walang pasubali sa kanyang kontrol at direksyon. Tulungan mo akong sumunod sa iyong anak sa araw-araw. Para sa iyong kalwalhatian, iayon mo ang aking buhay sa iyong napakagandang desisyon para sa buhay ko. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kung dinasal mo ang panalangin ito, sabihin mo ito sa kanino man sa grupo ngayon bago ka umalis. Maraming tao ang gustong tumulong sa iyo sa iyong paglalakbay sa pananampalataya. Sa pagsunod mo sa Panginoong Hesukristo bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon. Dalangin naming patuloy mong pag-aralan ng kasulatan kasama namin dito sa Mini Bible College. Hanggang sa muli, maranasan mo nawa ang makapangyarihang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay.